Ang aswang sa Hacienda de Luna. Sa bayan ng San Miguel, nakatayo ang isang lumang hasyenda na pag-aari ng pamilya Luna. Matagal na itong pinabayaan, ngunit may mga usap-usapan na may kung anong nilalang ang naninirahan doon, ilang magsasaka na ang nagsabing may mga kakaibang nilalang na gumagala tuwing gabi, at may mga taong bigla na lang nawawala. Isang gabi, dumating si Luis, isang binatang taga-Maynila na apo ng dating may-ari ng hasyenda. Balak niyang ayusin ang bahay at muling buhayin ang lupain, hindi siya naniniwala sa mga sabi-sabi. Kaya kahit tinatakot siya ng mga matatanda sa baryo, hindi siya natinag. Sa unang gabi pa lang ni Luis sa lumang bahay, may napansin na siyang kakaiba. Habang nag-iinspeksyon sa paligid, nakita niya ang isang matandang babae sa labas ng bakuran. Nakaitim ito, nakayuko, at tila may hinahanap sa lupa. Nilapitan niya ito at tinanong. "Lola, anong ginagawa ninyo rito?" Tanong niya. Dahan-daang tumingin ang matanda kay Luis, at nang makita niya ang mukha nito, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang matanda ay may malalalim na mata, naninilaw na balat, at isang mapanuksong ngiti na nagbunyag ng mahahabang pangil. Napaatras si Luis. Sa isang iglap, naglaho ang matanda sa harapan niya, para bang usok na tinangay ng hangin. Napapailing siya, "Baka pagod lang ako," bulong niya sa sarili. Pero pagbalik niya sa bahay, may kakaiba na namang nangyari, may mga yabag sa itaas na palapag, kahit wala naman siyang kasama. Nang sumilip siya sa hagdanan, nakita niyang may babaeng nakaputi na nakatayo sa dulo ng pasilyo, nakatalikod, mahaba ang buhok, at hindi gumagalaw. Biglang bumagsak ang isang silya sa kusina, nang lingunin niya ito at bumalik ang tingin sa hagdan, wala na ang babae. Kinabukasan, nagtanong-tanong si Luis sa matatandang naninirahan sa baryo. Ayon sa kanila, may isang aswang na naninirahan sa hasyenda. Ayon sa alamat, ang kanyang lola mismo, ang dating may-ari ng hasyenda, ay nakipagkasundo sa isang itim na engkanto upang mapanatili ang kasaganaan ng kanilang lupain, ngunit kapalit nito, kinailangan niyang ialay ang dugo ng mga batang alipin sa hasyenda tuwing kabilugan ng buwan. Noong sumiklab ang isang matinding bagyo, lumubog sa baha ang ilang bahagi ng hasyenda. Doon nadiskubre ng mga magsasaka ang mga buto ng mga batang aliping na wala noon. Nang mamatay ang lola ni Luis, nawala rin ang kasaganahan sa hasyenda, ngunit nananatili ang kanyang kaluluwa, naghahanap ng panibagong biktima. Dumating ang gabing pinakakinatatakutan ng mga taga-baryo, ang kabilugan ng buwan. Habang natutulog si Luis, may narinig siyang mga kaluskos sa bubungan. Napabalikwas siya ng bangon at kumuha ng flashlight. Nang buksan niya ang ilaw, nakita niyang may isang malaking anino sa may bintana, may pulang mata, matatalas na kuko, at nakangising naglalaway. Isang aswang, agad siyang bumaba at naghanap ng armas, pero bago pa siya makalayo, biglang nagsara ang lahat ng pinto at bintana ng bahay. Dinig na dinig niya ang pagkaskes ng matatalas na kuko sa kahoy na dingding. "Umalis ka na," bago mahuli ang lahat, isang paos na tinig ang bamulong sa kanya. Napansin niyang may isang lumang krus na kasabit sa dingding, wala siyang ibang nagawa kundi hawakan ito at isiga ang pangalan ng kanyang yumaong lola. "Lola, kung naririto ka pa, pakawalan mo na ako." Biglang umihip ang napakalamig na hangin, at sa isang iglap, nawala ang ingay sa paligid. Nang lumingon siya sa bintana, wala na ang anino, tumigil ang kakaibang mga tunog, at nang sumikat ang araw, ang lumang bahay ay biglang gumuho sa harapan niya. Hindi na muling bumalik si Luis sa Hacienda de Luna. Iniwan niya ang lugar at kinalimutan ang mga nangyari, pero sa bawat pagsapit ng kabilugan ng buwan, sinasabing may naririnig pa ring mga sigaw sa lumang lupain ng hasyenda.
At sa gitna ng dilim, may nakikita pa rin ang mga taga-baryo, isang matandang babaeng nakaitim, nakatayo sa anino ng gumuhong bahay, nakangiti, at naghihintay ng panibagong biktima. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Miniblog para updated ka sa bawat kwento.